What's up sa inyo mga tropang G? Welcome dito sa ating panibagong series kung saan tuturuan namin kayo kung paano mag-maintain na inyong mga kotse. Well, bakit nga namin nire-recommend na gawin natin ang sarili nating oil change? Ayon sa research, karamihan ng mga oil changer shop ngayon ay gumagamit ng very inexpensive oil at oil filter sa ating mga sasakyan. Sa madaling salita, pag natuto kang gumawa ng oil change, alam mo na good quality parts at oil ang gagamitin mo. At pangalawa, makakatipid ka sa time at pera. At panghuli, matututo ka pa kung paano gumawa ng oil change. Parang sa games lang yan mga boss. New skill lang. Bago natin simulan ng inyong oil change, i-prepare muna natin ng mga tools at parts na gagamitin natin. As you can see, hand tools lang naman ang gagamitin natin dito sa ating paggawa ng ating oil change. At una sa lahat, kailangan natin ng ratchet. Combination yan ng socket. Kung wala naman kayo nito at meron kayong normal wrench sa bahay, pwede na to. Ito lang naman talaga ang kailangan. At pangalawa, kailangan natin ng oil filter wrench para malis ang ating old filter. Tandaan, ito mga boss, hindi ito pinaghihigpit ng ating oil filter pag i-install ang bagong filter natin. So, for that note, kailangan natin ng torque wrench para mahigpitan ng tamang specs ang ating oil filter. And ayaw natin to ng sobrang higpit, ayaw natin ng sobrang luwag. Baka mag-leak ang ating oil. Kung wala naman kayo nitong torque wrench, pwede naman kayong gumamit ng papel de lea. Ito lang naman ang gagamitin natin para mahawakan natin mabuti at mahigpitan. Yun lang. Tandaan, hand tight lang to mga boss. Susunod, funnel para malagay natin ang bagong langis sa ating sasakyan. Yan, ganon. Note mga boss, huwag niyong gagamitin ng imbudo ng mga nanay nyo. Ito ay para sa ating mga langis lang. Sa paggawa ng oil change, kailangan natin palitan ng tatlong parts mga boss. Una sa lahat, kailangan natin ng oil filter. Pangalawa, kailangan natin ng drain plug washer. Ito lang naman kasi ang nagsisin ng drain plug natin. Kung wala kayo nito at tiyak magde-drain ang ating oil. At panghuli, langis. Special mention dito sa ating oil type ng langis. So every manufacturer, every model ng car ay iba-iba ang required oil viscosity, oil type na kailangan. So very critical yan mga boss. Para natin malalaman kung tama ang oil na ating bibilhin, check natin lang yan sa pamamagitan ng manual. Everyone has a manual. Hanapin nyo lang naman yung oil type, oil viscosity na kailangan natin. In this case, sa akin sakyan ay kailangan ko ng 0W20 para sa aking project. At kung hesitance naman kayo sa paghanap ng tamang oil filter at oil sa inyong mga sasakyan, hanapin nyo lang ang VIN number nyo. Usually, andito yan sa driver side windshield sa babas ng ating sasakyan. At pag nahanap nyo na yung VIN number nyo, ipaprovide nyo lang yan sa inyong local store at sasabihin nyo na kailangan nyo ng oil filter, oil at drain plug para gawin ang inyong oil change. Susunod sa ating tools ay itong ramp para hindi na tayo mahirapang gawin ang ating oil change at hindi na tayo sumiksik dito sa ilalim ng kotse. Ang gusto ko dito ay sobrang daling i-set up nito. Ilalagay nyo lang dito sa dalawang gulong sa harap. Ganyan. And then, ilagay nyo lang sa drive yung ating kotse. I-move forward natin yan hanggang umangat yung ating sasakyan. At ilalagay nyo sa park for the safety. At huwag nyong kakalimutang i-engage ang ating parking brake para safety tayong mag-work sa ating ilalim ng sasakyan. Kung wala naman kayong ramp, pwede naman kayong gumamit ng jack at jack stand. For our own safety, kailangan nating i-support ang ating sasakyan dito sa stand. At huwag itong jack. Ito lang ang gagamitin natin para mataas ang ating sasakyan, para dito lahat ang weight ng sasakyan at hindi dito. So, pagkatapos mo natin kumpleto itong tools at parts na gagamitin natin, gawin na natin ang oil change yung mga G.
ayun na nga mga G. Tapos na ang ating oil change at gusto ko lang sabihin sa iyo na very very proud kami sa iyo dahil natuto ka ng bagong skill at tapos mo ang oil change. Hayo! At dahil dyan, mag-A ka muna. At kung nagustuhan mo ang mga video na ganito at gusto mo pang matuto ng mga car and tips, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at i-ring mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod naming mga upload. Hanggang sa muli! Paano